Handa raw guys makulong itong si Ka Eric kung sakaling tanggalan ho ng prangkisa ang SMNI. Talaga nga namang literal na tumapang itong si Ka Eric. Dapat sana nung nasa Congress ka, sinabi mo na yan. Hindi yung nagdadadakdak ka at nagtatapang-tapangan ka dyan mismo sa safe zone mo sa SMNI. So pakinggan natin tong balitang to guys. Hindi po ang 1.8 billion ang kinalang sinasaktan o ikinasasakit ng loob nila. Ano po? O magprangkahan na tayo, sinagot na ni Ma'am Lorinda Dugtungan ko, yung pangatlong punto. Ang pagtingin po ni Speaker Martin Romualdez, again, Congressman, mga members of the House of Representatives sa Committee on Franchise, ang Laban Kasama ang Bayan po ay hindi news program, Congressman Suarez. Ito po ay commentary program. Huh? Eh bakit SMNI News ang pangalan ng SMNI channel na yan kung hindi yan news outlet? Eh dapat sana SMNI commentary. Huwag nyo kaming pinaglololoko Ka Eric para naman pinanganak kami nito kahapon. Inilalayo nyo na yung totoong issue sa issue eh. Diba yung issue natin dito is yung pagiging fake news peddler nyo kung saan nyo nakuha yung 1.8 billion na inaakusan nyo na ginastaho ni House Speaker Martin Romualdez. Eh bakit napunta na tayo dito? Parang lumayo na ho yung issue dito sa totoong topic, sa totoong pinag-uusapan. Pinaiimbestigahan ng Committee on Legislative Franchise ang SMNI sa kadahilanan mayroon nilabag na violation. Especially nga po itong pagpapakalap nyo ng fake news and kung religious group channel ba to kasi ang sabi, hindi daw to nagbabayad ng income taxes. Tapos kayo itong mga news anchor, hindi rin accredited. So kailangan talagang imbestigahan yung other similar measure nyo kung yung mga dati-datihan yung violation nang sa gayon mahusgahan kung may violation ba kayo or hindi. Napakasimple lang naman yan. Bakit ka matatakot kung wala naman kayong nilabag na batas? Ganun lang din yan kagaya sa kagaya sa ICC, di ba? Bakit matatakot si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kung wala naman siyang nilabag na batas doon sa ICC? Parang ganun lang din yan dito sa SMNI. Bakit kayo matatakot na i-review yung mga nakaraang history nyo kung wala naman kayong ginawang kasalanan? Diba? Anyway, hindi daw SMNI, hindi daw to pang news. Commentary daw ho ito. Bakit SMNI News Channel? Diba? Dapat SMNI Commentary Channel, hindi SMNI News. Gago. Therefore, we have the right to analyze, observe, and make commentaries. Oo nga, meron kang right to analyze, meron kang right to observe, pero hindi mo dapat ginawa ang mga false information. Meron naman lahat karapatan na mag-exercise ng kanilang press freedom, pero ang freedom mo ay hindi po freedom para magsabi ng mga kasinungalingan. That is the point. Diba nilalayo mo yung issue eh, nilalayo mo yung dito, yung totoong topic. Kaloka ka Eric, huling-huli na nga, denial pa. Parang yung kahapon din, yung sabi niya, nagtatanong lamang daw siya. Iba yung pagtatanong sa nag-aakusa. Kaloka. At by the way, gusto ko naming linawin, kung nagkamali man ako granting for my information and the source na hindi ko ni-reveal at nasaktan kayo, ang tama bang aksyon ay ipatawag ang buong SMNI at tanggalan ng prangkisa? Hindi ba tama ang dapat gawin? Kinasuhan niyo ako at kung sino man ang editor ko for libel or for cyber libel, bakit ang franchise ang inatake niyo? O yan, ngayon naghamon ka na naman. Baka mamaya patulan ka ng Congress. Your wish is my command at makasuhan ka nga talaga. So ngayon sagutin natin yung tanong niya. Bakit yung prangkisa yung tinatarget nyo? Kasi guys, yung prangkisa, yung franchise, it is enabled to operate. Meron ho yung pribilehiyo. Pare-pareho po tayong binibigyan ng pribilehiyo at meron din ho yan silang karapatan na bawiin ito. Sino ba nagbigay ng franchise sa inyo? Diba Congress? So yung Congress din ho ang may karapatan na bumawi niyan at mag-question sa inyo kung meron man kayong nilabag na mali. Diba? Meaning, hindi po ako ang target nyo dito. Ang target nyo talaga, patahimikin ang SMNI, tanggalin ito as a media outfit sapagkat sa tingin nyo, ito ay Duterte Media.
Wala kaming sinasabing Duterte media yan. Wala kaming sinasabing Duterte media yan. Pero ginagamit niya ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte itong channel ng SMNI News, ginagawa niyo tong tools para atakihin ang gobyerno. That is it. At saka hindi kayo fair kung si Duterte in-interview niyo, bakit si House Speaker Martin Romualdez hindi niyo kinuha yung panig? Kaloka. Nagkakamali kayo. Ang SMNI ay People's Media. Why? Wala pong pwedeng hindi interviewin dito. Wala pong hindi pwedeng magsalita dito at hindi pwedeng mag-rebat ng mga balita at komentaris dito. At ang mga Duterte po ay nagkataon lang na dito sila nagpapahayag. But they do not own SMNI. SMNI is for the people and for nation building. Ngayon, Oo nga, wala naman kami sinasabi na kay Duterte channel yan. What we are pertaining is, for the people pala yan. Bakit hindi nyo kinuha yung side ni House Speaker Martin Romualdez? Bakit dito lang kayo sa side ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Lagi na lang side niya, tapos hindi pa kayo naglalagay ng disclaimer. Kagaya ng sinabi mo na, disclaimer guys ha, hindi pa to unverified news pa to na meron hong 1.8 daw ho na ginasta itong si House Speaker Martin Romualdez. Kaso wala eh. Hindi ka na nga naglalagay ng disclaimer na aakusa ka pa ng bigla-biglaan. Tapos wala ka man lang source. Meron kang source pero hindi mo kayang ilapag kung sino. So, yung source mo na yon ay tinatanong nga namin, sino nga ba yung source mo? Hindi mo naman kayang ilapag. So, it only means na wala ka atang source or gawa-gawa nyo lamang yung kwentong yan. Diba? Congressman Suarez and Congressman Tambunting and Speaker Martin Romualdez and all your allies, bakit kailangan mag-franchise hearing? Kung ang tingin nyo nagkamali ako sa impormasyon na pagtatanong ko, bakit hindi ako ang kinasuhan nyo? Tapang, no? Tapang. Pag ito talaga pinatulan ng Congress, iyak to. Baka mamaya bumalik to sa pagiging taga-bundok. For libel and cyber libel. And I am ready to stand by that in a court of law. Pero bakit ginamit niyo ang poder at kapangyarihan niyo to investigate the franchise doon sa mga opinion at commentaries namin at pagtatanong? So the objective here, Iba yung pagtatanong sa pag-aakusa. Ulitin lang natin ha. Iba yung question, yung nagko-question ka sa nag-a-accuse ka. sorry to say this, is not about the 1.8 billion na nasaktan kayo na sa tingin nyo pinaparatangan kayo na sobrang gastos. Yan ho yung palusot na naman nila ngayon. So, nagtatapang-tapangan na naman itong si Ka Eric na sige, ikulong nyo ako kung totoo mang may libelous akong sinabi. Kitang-kita naman. So, hindi para sa akin guys, hindi ngayon pinapansin itong si Ka Eric kasi ang iniimbestigahan dito, yung franchise ng SMNI. It is not because na hindi lang si Ka Eric yung madaming violation na ginawa dyan, kundi yung ibang tao din. Diba? From the owner, sa mga anchor, sa mga trabahante, feeling ko lang din naman yan guys na baka hindi mo na ngayon pinapansin si Ka Eric sa kanyang libelous na sinasabi, bagkus ang tinitirada dito is yung franchise ng SMNI dahil sa sandamakmak, sangkatutak na violation. So, para matigil na yung kakapakalat nyo ng fake news, it is better na ma-shutdown na lang ang SMNI. Diba? Anyway guys, tapang no? Tapang ni Ka Eric. Dapat sana, sinabi mo yan nung nasa yung nag-hearing. Hindi mo yan sinabi dito mismo sa media ninyo. Kasi safe zone mo yan Comfort zone mo yung SMNI. Malamang matapang ka dyan. Kwento mo yan. Ngayon, pag pinatulan ka, eme ka, tatahimik-tahimik ka. Diba? Nagtatanong lamang ho ako. Ito yung sabi nyo. Pakita ko sa inyo guys. Pakita ko sa inyo yung sabi niya. Nagtatanong lamang daw siya. Medyo lumayo yung natin. Ito SMNI hosts Jeffrey Ka Eric Celis and former Presidential Communications Undersecretary and known Duterte defender Lorraine Badoy insist they didn't report the information as factual. Celis says he got a text about Romualdez's travel expenses while they were interviewing former Presidential Anti-Corruption Commission head Greco Belgica. Yung tono po ng pag-deliver sa buong konteksto ng programa ay pagtatanong, clarification,
because we want to clarify matters of public interest that are so serious, like the information na ibinahagi po sa amin. So wala po kaming conclusion doon. And so they asked him if he has Nagtatanong lamang daw, guys. Ngayon, kung ipakita ko tong video mo, kayo na guys ang humusga kung nagtatanong nga lang ba dito si Ka Eric. Kay Speaker Martin Romualdez, 1.8 billion ang travel cost. Naku. Yan, no? Kay House Speaker Martin Romualdez, 1.8 billion ang travel cost niya. Sa tingin nyo guys, nagtatanong yan? Nag-aakusa na yan eh. Diba? 8 billion pesos. For how long? For almost 1 year lang. For the entire Congress. Sa kanya lang. Sa kanya lang? Kaya nagtatanong itong ating source from Congress. Is it true? 1.8 billion. Sabi niya, pakitanong kay Eric at paki-explain din. At pakitanong kay Secretary Belica. Miss Ina, ito ay break-in information coming from Congress mismong source. No, because the 1.1 billion of the DNNR, that's the entire department. Yeah. But you're saying now, Eric, that 1.8 billion is just the office of the speaker for travel? Which is a question posed to us by the source from Congress. Yeah, O, diba? Komentary nyo. Pero, alam nyo guys, mga pathological liar sila eh. Alam naman ata yan ni Lorraine Badoy na fake news yung 1.8 billion na yan. Pero, umaagree na lang sila kasi nga, anti-Romualdez sila. That is it. Diba? Yun ho yung pinaka-issue dito. Oh, grabe. I believe, sinasabi mo, I believe in the of journalism, pero hindi naman pagiging journalist yung ginagawa nyo eh. Commentary with pagiging marites. Diba? Ano yun? Christopher Min? Kulo ka. Wag kami ha. Hindi kami pinanganak kahapon. Anyway, yun lamang ho guys. Uulitin ko sa inyo, ang malayang pamamahayag ay hindi ho kalayaan para ho magsalita ng fake news. No one deserves to hear fake news. Diba? Yun lamang ho guys. Kaloka. It's me again si Mima Alicia at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.